Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa isinampang appeal ni Manila 6th District Congressman-elect Joey Oy sa COMELEC para bawiin ang decision nito na nagpawalang bisa sa kanyang pagkapanalo noong May 2025 elections. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Pinaulang bisa ng COMELEC 2nd Division ang proclamation ni Joey Oy at idineklara ang congressional race second placer si incumbent Benny Abante bilang tunay na nagwagi matapos malaman na si Joey Oy ay hindi natural-born Filipino. Nakasad kasi sa ating article, sa Article 6, Section 6 ng ating Constitution na walang sino mang tao ang dapat maging member ng House of Representatives maliban kung siya ay isang likas na ipinanganak na mamamayang Pilipino o kaya ay natural-born Filipino citizen. Ngunit sa kanyang motion for reconsideration, iginiit ni Joey Oy na siya ay natural-born Filipino dahil ito ay clearly supported by factual evidence. Malinaw na sinusuportahan ng makatotohanang katibayan. Ngunit sinabi naman ni Benny Abante na si Joey Oy ay hindi isang mamamayang Pilipino sa kapanganakan o hindi natural-born Filipino citizen sa ilalim ng 1935 Constitution na nagtatakda na ang mga mamamayan ng Pilipinas ay yaong ang mga ama ay mamamayan ng Pilipinas. Gayunpaman, iginit ni Oy ang mga sumusunod. Ang pag-aasawa sa isang dayuhan ay hindi nagiging sanhi ng pagkawala ng pagkamamayang Pilipino. Ang mga ipinanganak sa mga inang Pilipino na may tatay na dayuhan dahil sila ay natural-born Filipino citizens ay hindi na kailangan pumili ng Philippine citizenship. At kabilang din sa mga natural-born Filipino citizen ang mga ipinanganak ng mga inang Pilipino. Pero ang kanilang tatay ay dayuhan. At si Joey Oy, ang kanyang mother ay Filipino citizen at ang kanyang tatay ay dayuhan. Mga kaibigan, sa panayam ni Attorney Ferdy Topacio at Joby de Guzman kay Attorney Edward Dialogo, abogado ni Joey Oy, kanyang sinabi na hindi dapat ituring ng COMELEC 2nd Division ang petition ni Abante bilang isang kaso na kansilahin ang Certificate of Candidacy o COC ng isang tao kapag lumipas na ang deadline para sa pagsampa nito. Sa ilalim ng Section 78 ng ating Election Code, ang deadline ng paghahain o pagsampa ng petition para kansilahin ang COC dahil sa misrepresentation ay 25 days. 25 na araw pagkatapos ng filing ng COC. Naghain ng COC si Oy noong October 2024. At ang petition ni Abante na suspindihin ang proklamasyon ni Oy ay inihain noong May 22, 2025. Hindi lang 25 days ang nakalipas, kundi 7 months ang nakalipas bago naghain ng petition si Abante. Pero dahil hindi pa rin final and executory ang kaso, malamang na si Joey Oy pa rin ang maupo sa pagkakongreso sa Manila sa June 30 dahil naiproklama na siya ng COMELEC pagkatapos ng araw ng halalan. Mga kaibigan, panoorin natin ang interview ni Attorney Topacio kay Attorney Edward Dialogo, abogado ni Joey Oy, para sa buong detalye. Ito ay dinidenounce ng maraming sektor ay yung pagka-invalidate sa kandidatura ni Congressman-elect Joey Oy ng Maynila. At ang sinasabi nila, hindi daw tama yung
Unang-una, yung naging pasya tungkol sa citizenship ni Congressman-elect Joey Uy, at pangalawa, na ang ipoproklama ay yung yung second placer Opo. na si dating congressman pa rin naman hanggang June 30, Benny Abante. At Ayun. upang bigyan po tayo ng liwanag dyan, ay ang abogado po ni Congressman-elect Joey Uy, walang iba kundi si Attorney Edward Dialogo, na makakasama po natin sa pamamagitan ng Zoom. Zoom, yan. Okay, ay ayan na po siya. Ang hirap dito sa microphone ito. Walang on and off button eh. Oh, diba, hindi natin uubo ka, hindi ka Opo. makaubo eh. Opo. Umubo ka naman. Hindi ka makaubo kasi dapat inaupo pag ubo. Yun ang Oo nga. etiquette eh. Walang switch dito. Okay. Ang gagawin ko lang, ilalagay sa ilalim. Ay, Ayan. nako. Okay, magandang umaga po. Ayan, nandiyan na Magandang ba? umaga, Attorney Edward Dialogo. Ay, At, Attorney. maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya dito po sa Yes Yes Yo Topacio. Kasama ko po si Miss Juby de Guzman. De Guzman, yes. Attorney, kamusta po? Good morning po. Okay Ayan. naman po. Good morning po, Ma'am Juby and Attorney Ferdy sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po. Opo, good morning din po, Attorney Edward. Attorney Edward, nabasa ko po yung pahayag sa iba't ibang mga media outlets na kayo ay naghain ng isang motion for reconsideration patungkol nga po rito sa pagkansela ng Certificate of Candidacy ni Congressman-elect Joey Uy. Ano po ang mga dahilan na pinagbasihan nyo sa paghain po ng motion for reconsideration? Okay. Dalawa po ang issues na niraise namin sa aming motion for reconsideration. Number one, yung procedural, at pangalawa, yung substantive issue o yung pagiging natural born citizen. Doon po sa procedural, Opo. sinabi namin doon na itong kaso na ito ay hindi dapat in-entertain ng COMELEC. Opo, bakit po? Ang sabi po kasi ng COMELEC Second Division ay dapat i-cancel ang COC ni Congressman-elect Joey Uy dahil sa kanyang material misrepresentation doon sa Opo. kanyang COC. Alam po ninyo yung ganyang mga klase ng kaso under Section 78 of the Election Code ay dapat na-file 25 days after filing of COC noong October 2024. 25 days po mula sa pag-file, which was noong isang taon pa po, ano? Yes, opo. Oktubre, matagal kung po. ako hindi nagkakamali, ako'y tama. Tama po. Tama po. Pero kailan po final yung pag-question po doon sa Certificate of Candidacy ni Congressman-elect Joey Uy? Ito po ay na-file nung May 23, 2025 or Etong 11 taong days. pong ito lamang. Yes. Opo. So hindi lamang more than 25 days, Sobra. buwan pala. Oh, grabe. More at 6 months ba? October, November, December, January, February, March. 7 buwan. 7 buwan. Huli. Opo. Mahigit kalahating taon na po ang lumipas. Oo nga po eh. Matindi. Yun po ang inyong procedural issue sa kanilang at ang katuwiran nyo ay hindi dapat itong in-entertain sapagkat filed out of time. Ngayon, pagpalagay po natin na sinabi nilang hindi, pwede yan for whatever reason, meron naman po ba kayong mga grounds para sabihin hindi dapat kinansela yung Certificate of Candidacy ni Congressman-elect Uy? Tama po, meron din po, no? Kasi si Congressman-elect Joey Uy ay isa naman talagang natural-born Filipino citizen. Opo. No? Dahil siya ay ipinanganak noong 1962 sa ilalim ng ating 1935 Constitution. Opo. No? Ang kanyang mga magulang ay isang natural-born Filipinong ina at Chinese na father nung time na siya ay ipanganak. Opo. Sa ilalim ng 1935 Constitution, kailangan po niyang mag-elect ng Philippine citizenship para siya ay maging Filipino. No? Opo. So, kung pagbabasihan lang natin ang 1935 Constitution, maaaring masabi na hindi siya natural-born Filipino citizen. Opo. Pero alam po ninyo, sa pagbalangkas ng ating 1987 Constitutional Commission na pansin ng ating mga commissioners ng 1986 Constitutional Commission na may discrimination sa 1935 Constitution. Ayun. Kaya naman,
sa ilalim ng 1987 Constitution ay iwinasto ang discrimination. Ayun. Kaya sa Section 4, sa Article 4, Section 2, second sentence, nakalagay po doon na yung mga ipinanganak during the effectivity of the 1935 Constitution, kagaya ni Congressman-elect Joey Uy, at kailangan mag-elect ng Philippine citizenship, kapag daw po sila ay nag-elect ng Philippine citizenship, sila ay deemed natural-born Filipino. Ayun naman pala. O, napakaklaro naman pala. Opo. Hindi pala nakita itong provision na ito at ang tingin ko they took the provisions of the 35 Constitution as a standalone provision. Hindi nila nilagyan ng konteksto. Opo, ang nangyari, yun din ang sinasabi ko Nakakalungkot naman. Oo, kasi ito ay will of the people. Opo. At dapat talagang tinitignan mo mabuti pag-aaralan mo, otherwise magkakaroon ng gulo. Okay, meron naman pong issue, Attorney Edward, na kung mai-invalidate, meron pong nagkaroon ng kaso, kamakailan lang, April 25, yung Mangundadato versus Comelec. Ngunit, may mga nagsasabi daw po na yung abandonment ng second placer rule ay effective lamang kung ang pinag-uusapan ay isang local government position, sapagkat may mag-succeed kung mababakante, let's say, yung tanggapan ng alkalde o tanggapan ng gobernador, yung vice-gobernador na duly elected ang magte-take over. Automatic yun. Sabi po nila, wala daw ganong sitwasyon kapag ang eleksyon ay for member of the House of Representatives kasi wala namang vice congressman. Ano pong stand po ninyo rito sa effectivity ng abandonment ng second placer rule when it comes to membership in the House of Representatives? Yes. Okay. Yung pong desisyon ng Supreme Court na yan ay hindi pa naman final, subject pa sa MR. Opo. Pero ipagpalagay natin na yan ay naging final na. No? Opo. Sa aking palagay, yan ay applicable din sa mga kandidato sa pagka-congressman at Opo. senador. Pagkat ang naging dahilan po ng ating kataas-taasang hukuman sa desisyon na yan ay wala pong batas na nagsasabi na maaaring i-declare na panalo ang second placer kapag na-cancel ang OC ng first placer. Wala pong ganong batas na nagsasabi. At marami pong mga dating desisyon ng Korte Suprema kung saan sinasabi na sa eleksyon, hindi lang naman pagpili ang ginagawa ng taong bayan. Kung hindi pag-reject din ng mga kandidato na hindi nila pinipili. Ibig sabihin, kung meron dalawang kandidato, si A at si B, pag binoto ko si A, ibig sabihin, nire-reject ko si B. No? Kaya si B ay hindi dapat maproklama bilang panalong kandidato maski pa ma-cancel ang COC ni A. Okay. Baka may tanong ka kay Attorney Edward. Opo. Attorney Edward, nalulungkot po ako sa nangyayari po sa eleksyon natin ngayon. Actually, ako mismo madalas akong nagiging participant dun sa mga forum ng Comelec. Pero this time, very unusual po ang nangyayari at nalulungkot po ako sa ginagawa po ng Comelec ngayon. Ngayon, kung sakali po ang Comelec ay, o kayo ay mali, dapat noon pa man, bago mag-eleksyon, hinatulan na, hindi pwedeng kumandidato yung taong binoto ng taong bayan. Ito po ba'y tama? Kasi nakaka-disappoint na ibinoto ka na saka i-disqualify ka, which is maling-mali po para sa akin. Attorney Edward. Tama. Kaya po merong deadline ang ganitong klaseng mga petisyon para masigurado na madesisyonan bago mag-eleksyon. Pero dito po nakakakalungkot sapagkat i-final over na po, tama? 11 days after the election matapos ng taong bayan. Yun na, oo. Ngayon po, may hearing na po bang in-schedule ang ating Comelec para sa inyong motion for reconsideration para sa bank? Wala pa po ini-schedule na hearing pero kanina po nag-file kami ng motion to set the case for hearing. Opo. Sapagkat maraming factual issues dito na kailangan talakayin. No? At matatalakay lang yan sa isang hearing. So
sana po ay pakinggan ng COMELEC ang aming motion for hearing at mag-set ng hearing sa kasong ito. Hypothetical po, Attorney Edward, kung hindi po naresolba ang issue na to at dumating na po ang noon of June 30, ano pong legal implications with respect to that particular district ng City of Manila pagdating sa membership sa House? Okay. Sa ngayon po kasi, ang desisyon ng Second Division na nagkakansela sa COC ng aking kliyente na si Congressman-elect Joey Uy ay hindi pa naman final and executory. Opo. Sapagkat nasa 1987 Constitution din po yan na ang desisyon ng COMELEC Division ay maaaring iakyat sa COMELEC NBank. No? Hindi pa ho yan executory, hindi pa ho yan final. Kaya hanggang ngayon, effective pa rin po ang proklamasyon ni Congressman-elect Joey Uy. Kaya naman, kung hindi magkakaroon ng resolusyon ang kasong ito, pagsapit ng 12:01 ng June 30 sa Lunes, siya ay magiging ganap ng member ng House of Representatives. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion o pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.